pa sabihan nyo, huwag iiyak. My God. Ako ba nakulong? So ito, mga kababayan, sinagot na din ng palasyo itong yaw-yaw ni Baste. Sinungaling si BBM at sinagot na din ni General Torre itong sagot ni Baste. Dito muna tayo sa palasyo, mga kababayan. Sinagot ng palasyo itong yaw-yaw ni Baste. May ads lang. Wait lang mga kababayan, may ads lang. So wala pong nagsisinungaling dito. So maaari lamang po na itong si Mayor Baste ay hindi niya naintindihan ang pahiwatig ng Pangulo patungkol sa rekonselyasyon o siya ay napapaligiran ng mga fake news peddlers na kung ano-ano ang sinasabi sa kanyang mga idea. Sincero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sabihing handang makipag-ayos sa pamilya Duterte at sa ibang tao. Ito ang binigyan diin ng Malacanang matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulo dahil sa anyay reconciliation na walang kondisyon. Sa pagkakaintindi ko, gusto niya na may reconciliation pero walang condition, meaning walang terms, di ba? Kainin na yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tila hindi nauunawaan ng alkalde ang tungkol sa sinabi ng Pangulo ukol sa pakikipagkasundo. Malaki po ang pagkakaiba ng open for reconciliation at nag-o-offer ng reconciliation. Bilang ama ng bansa, tatanungin siya kung siya ba ay open for reconciliation sa mga Duterte at sa ibang mga taong maaaring nag-o-oppose sa mga polisiya niya. Ano po ba ang dapat tugunan, ang maging tugon ng isang ama ng bansa? Dapat lang, opo, open siya for reconciliation. Una nang pinalutang ng kampo ng mga Duterte, partikular na ni Senator Bongo na maaari ang pakikipagkasundo kung pauuwiin mula sa the Netherlands si dating Di ba? Narinig nyo? Bakit sabi ni Baste na kapag nakipag-reconciliation, dapat walang kondisyones? Kampo ninyo yung nanghingi ng kondisyon eh. Makikipagsundo lang kami sa'yo basta ibalik mo si Tatay Digong. Makikipagsundo lang kami sa'yo kung i-deport mo yung mga ICC investigator dyan sa Pasay. Di ba? Yun naman yun eh. Kayo ang may kondisyon. At saka, tandaan ninyo, kampo ng mga dutae. Hindi lang naman kayo ang gusto ni BBM na makasundo. Ang gusto ni PBBM makasundo lahat. Ultimo yung mga oposisyon. Kasi sa totoo lang, oposisyon naman ang totoong kalaban, hindi naman kayo, pero nang aagaw lang kayo. Hindi nyo ba naisip ngayon ang oposisyon sumuporta na kay PBBM? Samantalang kayo na dating kasama niya, kumakalaban kasi hindi nyo siya mahawakan sa leeg. Kaya alam nyo sa totoo lang mga kababayan, mga DDS, alam nyo ba kung bakit galit na galit ang mga Duterte kay Marcos? Hindi kasi nila kayang sulsulan si Marcos. At hindi nila kayang utuin at hawakan sa liig. Bakit? Sa tingin ninyo ngayon kung si PBBM at si Sara magkasama, hindi yan makukulong si Digong. Bakit? Kaibigan pa sila eh. Ang problema lang, binababoy nila si PBBM. Kung kayo ba naman saksakin araw-araw, di ba? Kung kayo ba naman saksakin araw-araw, papayag na lang kayo, saksakin kayo ulit. Tandaan ninyo mga kababayan, hindi ang dagat laging high tide. May karma ka rin. May ganyan din yun eh. Siyempre, kung ako, halimbawa, kaganda-ganda ng tulog ko, bubuhusan mo ko tubig. Magpapasensya ako kasi pinagtripan mo ko. Pangalawa, natutulog ako sa duyan, pinutol mo yung tali, nahulog ako, magpapasensya pa rin ako. Di ba? Pangatlo, nakadisgrasya ka sa mga ginaganyan mong tao, pinapakulong ka at kinasuhan ka. Tapos ako yung presidente. Diba? So anong gusto mong gawin ko? Malamang pipirmahan ko yung warrant para mahuli ka. Bakit? Ginawa mo na yan sa akin eh. Di ba minsan mga kababayan, kapag merong mga nangbabatiko sa atin, may nambabas sa atin, may nang-aaway sa atin, di ba? Lagi nating sinasabi, ipas sa Diyos na lang. Tapos ang laging nasa isip natin, hayaan mo, makakatsyempo ka rin at makakahanap ka rin ng katapat mo. Ngayon, si Duterte nakahanap ng katapat, kinasuhan siya sa ICC, nilabasan ng warrant, ngayon, si BBM traidor?
Sa anong koneksyon doon? Na si BBM traidor. Mas naunang binuli ni Duterte at mas naunang kasalanan ni Duterte yung pagpapapatay niya. Pangalawa na lang niya si BBM na biktima sa pambubuli. Hindi nyo ba alam, pambubuli yung ginawa ni Duterte? Kada rally, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Meron tayong presidenteng adik. Anong tawag dyan? Di ba pambubuli yan? Paninirang puri, pambubuli, paninira. Para siya ang papaniwalaan. Tapos ngayon, kinasuhan siya sa mga nagawa niyang una, si PBBM ang sisihin. Aba, kaya sabi ko nga sa inyo, kung ano yung inyong tinanim, yan yung inyong aanihin. Tingnan mo, akala kasi siguro nila si BBM, magpapauto sa kanila. Continue. Pangulong Rodrigo Duterte. Kinontra rin ng palasyo ang sinabi ni Mayor Baste na ang resulta ng katatapos na eleksyon ay nagpapakita umano ng kahinaan ng Pangulo. Tandaan po natin, 6 ang nanalo po sa alyansa. Hindi po yan pangit na numero. Hindi lamang po, ang nais lamang po sana ng Pangulo, mas madami pa na nakasama mula sa alyansa. Bumuelta naman si General Nicolas Diba, mga kababayan? Sabi ni Baste, nangangahulugan lang na sa midterm election week si Marcos. Kasi hindi nanalo ang kanyang mga manok. Lagi niyong isipin, ilan manok ang napasok sa Duterte? 10 ang mga senador ni Duterte. Ilan lang ang napasok? 3. Tapos sasabihin mo, si Duterte malakas. Duterte sa kalam. 10 ang kandidato mo, 3 lang nanalo. Kay PBBM, 6. Diba? Tanungin ko kayo, mga kababayan. Hindi nyo ba naisip? Saan mo, alam mo sa totoo lang, Basti, kayo yung mga sinungaling eh. Kayo yung mga kung ano lang masabi sa bunganga ninyo, yun na yun. Tapos yung mga nakasuporta sa inyo, mga bobo, ganun na yun. Di ba? Biruin mo, sasabihin mo, weak si BBM. Nagpapatunay noong eleksyon na weak siya kasi hindi nanalo ang kandidato. Samantalang, 10 ang kandidato ng putang inang tatay mong kriminal. 3 lang ang napasok. Nasaan ang 7? Di ba? Kakaloka ka. Yan kasi ang nangyayari sa'yo. Instead na manood ka ng balita, inuna mo yung pag-iinom at pagsisurfing sa muwal-buwal, sa samal. Yan ang resulta. Instead na manood ka ng balita at bilangin mo, 3 lang nanalo sa tatay mo, 6 kay Marco, sasabihin mo, weak. Hindi Tigilan mo kasi yung pag-iinom mo at pagsisurfing. Kaya late ka pumapasok si Tihol eh. Yan ang resulta sa'yo. Dito naman tayo, mga kababayan. Sunod. Tapos na tayo dyan. Mio Marimar. Wala kang makukuha dyang aral kay Basti. At higit sa lahat, wala ka rin mapapala dyan. Davao nga, hindi siniservisyohan. Tayo pa kaya. Sunod tayo dito, mga kababayan. Dito, kay Sara Duterte, pinagtanggol si Cheese Escudero. Same feathers flocks together. Yan ang Duterte clan at followers. Mindanao, baka ikaw maging maraming kaso. Alam mo, sa totoo lang, yung pagpapansinin niya, mahayop na yan. Tignan nyo sabi ni Mindanao, makakasuhan ako. So ano sa tingin mong ginawa ni Basti kay PBBM ngayon? Kasi sabihin mo sinungaling. Alam nyo, huwag kayo magalit sa akin, DDS, kung pinagmumura ko yung mga Duterte. Bakit? Tignan nyo nga din naman ginawa nila kay Marcos. Huwag kayo magalit kung mumurahin ko sila at mumurahin sila ng tao. Bakit? Sila nga nagmumura din. Di ba? Huwag kayo malungkot kung minura sila at hindi sila respetuhin ng iba. Kasi kung sila nga mismo gusto nila ng respeto, dapat hindi sila nagmumura sa presidente. Di ba?
Kaya minsan itong mga DDS, minumura mo si ganito, ano bang ginawa ni ano sa'yo? Ano bang ginawa sa'yo? Pag sila Duterte magmura, okay lang. Pag tayo, hindi. So ano yon? Wala na tayong karapatan. At putang ina, bakit naman tayo magre-respeto sa mga yan? Mga sahuran lang natin yan. Di ba? Mga sahuran lang natin yan. Dapat sila matakot sa atin, hindi tayo. Sino bang nagpapasahod? Sila, tayo nagpapasahod sa mga putang inang yan. Pag sila magmura, okay. Pag tayo, hindi. Ano yon? Sila may-ari ng Pilipinas. Magsiuwi sila sa Davao. Doon sila magyabang. Huwag lang angkinin ang Pilipinas. Dito tayo, mga kababayan. Cheese Escudero ipinagtanggol ni Sara Duterte. Nako po. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, yung ginagawa ngayon ni Sara at ni Cheese, alam niyo na. Yung ginagawa ni Sara ngayon at ni Cheese Escudero, alam niyo na. Ako basang-basa ko na eh. Di ba? Basang-basa ko na. Ito. Jed, paano idinipensa ng Vice President ang Senate President? Ang aga-ayon kay Vice President Sara Duterte, base sa pagkakakilala niya kay Senate President Francis Cheese Escudero, hindi ito klase ng politiko na natatakot. Kaya dinipensahan niya na hindi niya alam kung saan nanggagaling yung mga akusasyon o pambabatikos sa mambabatas na sinasabing ito ay may pinoprotektahan o ito ay may kinakatakutan. Hindi nasusundan ni Vice President Sara Duterte ang mga nangyayari sa Pilipinas dahil ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit pinanggit ng pangalawang Pangulo ang kaugnay ng impeachment laban sa kanya na aniya ay maraming procedural lapses na labag sa Constitution. Binanggit rin ni VP Sara ang tungkol sa paglipat mula sa 19th Congress patungong 20th Congress na unang naaprobahang impeachment complaint. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am. Kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. So yun na, mga kababayan. Sabi ni Sara Duterte, kilala daw niya si Cheese Escudero. Sa totoo lang, mga kababayan, kilala naman talaga ni Sara. Kasi bakit?